So mga sanggay, pag-usapan po natin itong mga nadidiscovery ngayon ng mga scientists sa ating planeta na masyado pong nakaka-alarma para sa mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Pero sa mga nagbabasa ng Biblia mga sangkay, ito po ay naiintindihan natin na kung saan nakapropesiya na po sa salita ng Diyos. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat po ng mga solid sangkay, sa lahat po ng ating mga kababayan, at lalo na po sa lahat ng mga Kristiyanong nanonood sa ating channel, mga pastor, mga kung ano pang mga leader ng churches, mga sangkay, kasi nababalitaan po natin na marami pong nanonood sa ating mga pastor o kung ano pa man mga sangkay. At dahil po ito sa mga iginagawa po nating content patungkol po sa mga pandaigdigang balita, related po sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, especially itong sinasabing mga prophetic events na nagaganap po in our generation or in our time. But anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, may makikita ka pong subscribe button sa ibaba. I-click mo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Click the subscribe, click the bell, and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa YouTube or Facebook pala, hindi YouTube. Okay? Facebook naman, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay? So, eto na nga po mga sangkay. Pag-usapan po natin itong malaking impormasyon na dapat po maintindihan at malaman po ng marami sa ating mga kababayan. Ito pong patungkol po sa sinasabing collapse, okay? Ayon po, many scientists fear the collapse of humanity by 2100. So ayon po dito, will humanity collapse before the end of 21st century? Beyond ancestral fears at the end of the world. Okay, ayan po. So, kung inyo pong iintindihin itong ginagawa ngayon ng mga scientist, mga sangkay, mismo sila, okay? Nararamdaman nila na mayroon pong paparating na dilubyo sa ating planeta na magkukos ng damage or collapse ng maraming mga tao. Of course, sa pag-uusapan po ang climate change at marami pa po mga disaster ngayon na ang scientist, ang kanilang lapat ng impormasyon tungkol po dito, tumutukoy po sa global warming and climate change. But when we talk about the Word of God, lahat po ng yan ay nakapropesya na po sa Biblia. So kung ikaw ay nagbabasa talaga ng Biblia, you will understand kung anong nagaganap sa ating mundo ngayon. That even the scientists, ito mga sangkay, tinuro ko na rin po ito sa church, na kung saan itong mga scientists naaalarma sa nagaganap sa ating mundo. That is why, mga sangkay, sila po ay naghahagilap ng mga iba pang planeta na pwedeng tirahan ng tao. Just in case magkakaroon po ng dilubyo na paparating or tinatawag na apocalypse. Kasi yan po yung interpretasyon ngayon o nakikita ng mga scientist. Professor William Rees of the University of British Columbia in Canada, known for coming up with the concept of ecological footprint of human actions, talk about a massive population correction. So dito na po tayo mga sangkay. In this paper published in the journal World, he points out that many models have been developed over the years that show that only a certain number of animals can live in a given environment. They also show that at some point a population correction occurs. Rees notes that there are already signs of stress due to overpopulation. The planet is growing warmer and critical resources are at risk, such as the availability of fossil fuels as well as food and water. So pinag-uusapan na po dito mga sangkay yung overpopulation na mundo. Kitang-kita naman po natin, parami po ng parami ang tao, mga sangkay. Kasi gaya ng sinasabi ko mga sangkay sa mga vlog natin, nung nilikha kasi ng ating Panginoon ng ating mundo at nagkaroon po ng kasalanan sa Eva at Adan,
Ito na po ang naging depekto sa ating mundo na hindi na po naging normal ang lahat, hindi na po naging perpekto ang lahat. That is why may mga disaster, mayroon na pong kasalanan, mga sangkay. But, usapan po natin yan sa Sangkay Revelation. Kaya naman, i-subscribe nyo yung isang YouTube channel na Sangkay Revelation. Okay? So, overpopulation at ang ating planeta, umiinit daw po ng umiinit, tapos ang mga critical resources ay lalo pong nakakaalarma dahil nga po tila baga nauubos. Okay? Yung pagkain, tubig na naiinom, mga sangkay. So ito po yung isa sa mga nakikita ng mga scientist. Ito, Rees suggests that all of this is leading planet Earth to a drastic reduction in human population, perhaps before the end of this century through war, famine, habitat instability, disease, or a combination of these factors. So, kung titingnan po natin yung war or kagutom or parang kahirapan, mga sangkay, at marami pa pong mga karamdaman na lumalaganap ngayon sa ating mundo. Ito po ang nagbibigay dahilan kung bakit itong mga scientists ay naaalarma. But we Christians, we already, okay, nakita na po natin kung ano po ang mangyayari in the future through the Word of God. Dahil po sa salita ng Diyos. Eminent Australian scientist, ito Professor Frank Finer, who helped to wipe out smallpox, agrees with William Rees' predictions. So, nagkakaroon po ngayon ng parang balik-taktakan, mga sangkay, itong si Professor Frank at itong isa pang nag-predict na si William Rees, no? Na possible talaga, mga sangkay, magkaroon po ng isang malaking event na tatapos sa maraming tao in the future. At sinabi po niya dito na 2,100. But, ito lamang, mga sangkay, kung ang Biblia ang ating pag-uusapan, detalyado po doon kung anong sinasabi patungkol po sa end of the world. At mamaya, sa katapusan ng video na to, ilalatag po natin ng kaunti, mga sangkay, ang patungkol dyan. Extinct by 2,110. According to, ito, sabi po ni Finer, said, Homo sapiens will not be able to survive the population explosion and unbridled consumption and will become extinct perhaps by 2,110 along with many other species. Pambihira, mga sangkay. So, tinutukoy niya po dito yung tao. Pambihira, may mga ganito pang teorya. No? So, magkakaroon naman ng mga sangkay ng parang apocalypse ito. Mga sangkay by 2,110. Ito po yung mga prediction nila. Remember, marami rin po sa mga scientists, okay? Mostly na mga scientists, they don't believe God, okay? Hindi po sila naniniwala sa Diyos because nagdedepende po sila sa science dahil nga matatalino ang mga taong to. Pero, ang hindi po nila nare-realize kung ano po yung kanilang mga napipredict na una na pong sinulat sa Biblia. Wars, rumors of wars, famine, ano pa ba, yung mga trahedya, earthquake, at marami pa pong iba. Lahat ng yan isinulat po sa Biblia. That is why yung mga Kristiyano, alam po ito, lalong-lalo na po yung mga naglilingkod talaga ng maayos at saka nagbabasa ng Biblia. So, patuloy po nag-i-increase, sabi po dito, ang population and income leads to overconsumption with devastating effects. So, ito po yung mga nagiging problema ngayon, pagkain at marami pa pong iba. Ito, by 2050, and ito po may mga scientists daw po that are even more pessimistic about the timing of humanity's collapse. Grabe, no? Pinag-uusapan na po nila yung collapse ng tao. A distressing Australian climate change analysis published in 2019 assured a collapse by 2015 if we don't grapple with the imminent threat of climate change. Ito na, climate change pumasok. Itong 2050 na collapse na tinutukoy dito, mga sangkay, napag-usapan na rin po natin yan noon. I think 1 year ago or 2 years ago, itong patungkol po sa 2050 event na marami po mga bansa ang lulubog dahil nga po sa increasing level ng sea
water. So, ito po yung mga nakikita nila. But again, the Word of God already told us or teaches us about the coming event in the future. And right now, mga sangkay, natutupad ang lahat ng ito. By 2050, the analysis said human system could reach a point of no return, in which the prospect of a largely uninhabitable Earth leads to the breakdown of nations and the international order. Ito na nga po yung sinasabi ko, mga sangkay. So, ito po yung nakikita ng mga scientist na hindi po alam ng maraming tao. Especially yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi po nila naiintindihan ito. Ano ba ang nagaganap sa ating mundo? But we Christians, I believe that we understand what is happening in our planet right now and the humanity. Makikita po natin talaga itong ganap na natutupad ang sinasabi ng Biblia. The scientists involved in the paper then called for society-wide emergency mobilization of labor and resources. That would be, ito na mga sangkay, emergency to the World War II emergency mobilization. Okay. We need revolutionary changes. Kumbaga, emergency na po ito, mga sangkay, dahil nga po sa climate crisis na nagaganap ngayon. At kung hindi pa nyo ramdam ito, well, sa mga nagbabasa po ng mga balita, like me, sa mga naghahanap po ng mga information na katulad nito, mga sangkay, pambihira, pinapatunayan po na ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Yan po. Itong Biblia na nakikita nyo, hindi po yan nagsisinungaling, nagsasabi po ng totoo. Kaya sa mga atheist, okay? Paano i-rebat ng mga hindi naniniwala sa Biblia o sa Diyos? Ang sinasabi ng Biblia. Kung ang sinasabi ng Biblia natutupad mismo sa panahon natin ngayon. Ano, aksidente lang na nangyayari ito? Diba? Ang mga scientists nagwo-worry sa nangyayari sa ating mundo ngayon. And I hope na lahat po tayo mas lalo pong pag-igihan ng ating paglilingkod kay Lord, because lahat ng ito magaganap talaga, at sinabi po ng Biblia na ang future ng katapusan ng mundo ay judgment ng ating Panginoon. Huhusgahan ang tao ng Diyos kung ano ang kanyang nagawa sa mundo nung nabubuhay pa siya, at kung ano ang kanyang naging relasyon sa Diyos. Kung wala kang relationship kay Lord, matik mapupunta ka. Kasi sinasabi ng Biblia na impyerno, at totoo po yan, mga sangkay. Hindi po yan katang-isip. Lahat ng yan ay mangyayari in the future. At ang katapusan ng mundo ay higit pa po sa sinasabi ng mga scientists kung pagbabasihan po natin ang Biblia. Ayon po sa Biblia, mga sangkay, magkukulaps ang lahat, maging ang mga planeta sa kalawakan, mga stars kung tawagin sa Biblia. Ang ating planeta ay magugunaw. Papalitan kasi ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ng bago na naman. I-reform niya. Tinatawag po ito na New Heaven and New Earth. At may New Jerusalem, mga sangkay. So yun po yung magiging katapusan talaga ng ating mundo na naisulat po sa Revelation, Book of Revelation sa Bible. That is why tayo mga Kristiyano, pagigihan po natin ang ating paglilingkod kay Lord. Kahit ang mga scientists, nakikita na po nila itong delikadong nagaganap na ngayon sa ating mundo. So ano po ang inyong mga opinion? I-comment nyo lamang po sa ibaba. And now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Maganda yung topic natin dito about Bible, about sa mga prophecy na nasusulat po sa Biblia. Hanapin nyo lamang Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong natandaan that Jesus loves you. God bless everyone.